Dodong Manny, baka naman, okay? Baka naman gusto mong maging boses ng taong bayan na yung sinamahan mong presidente, siya at ang asawa niya ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Aray! Facilitate ang mga dokumento, dinaya, nag-fabricate. Sabi pa ni Pacquiao, nabobo rin ang mga botante kung iboboto ang isang magnanakaw na kandidato. Hala! Naniniwala ba kayo na sagpot sa korupsyon si Marcos? Para sa akin, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Ako, dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after 2 days pinalitan na ako. Nako. Imagine that, fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Hi. Okay. John? Sir, good afternoon. Masama po sir loob nyo kay President Marcos na natanggal kayo. Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka na madadaya. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Dito naman si Kuya Guts nagbabalik. Nako, eba! Simplihan lang natin mga kasama kung ano meron ngayon. Talaga namang matatawa ka. Naglalabasan na yung mga bantot. Ha? May galit. Bakit? Ito pala, si anong pangalan nito? Ano ba pangalan nito? Cardama. Cardema. Ayan. Si Cardema pala, ito ay inaanak ni Marcos. Pero, nako, tinanggal. Bakit? Kasi itong si Cardama ay naniniwala sa pamamalakad ng mga Duterte. Ayaw daw nitong si Marcos. Kaya tinanggal. Ha? Panoorin natin yan maya-maya. Pero bago pa naman yan, syempre, pasalamat muna tayo sa 34,000 new subscribers natin. At doon sa mga dati yang nanonood at walang sawang sumusubaybay sa ating channel, maraming salamat po. Anak ko, pag hindi nyo po nakikita at hindi na-notify sa inyo ang ating mga video, hindi lumalabas sa inyo, kalkalin nyo po. Ha? Kalkalin nyo po yung YouTube para makita nyo na may upload tayo. Ngayon, samot-saring meron ding sinabi rito si Manong Chabet. Manong Chabet, ang sabi rito, matapos gamitin si BP Sara, baho ni BBM, ibinulgar ni Chabet Singson. Naku. Samot-saring baho na ito yung inaanak tinanggal. Tapos naman si Manong Chabet, merong sinabi rito. Halo-halo na ito. Meron pa dito yung video ni Manny. Ha? Kaya sa video tayo. Tignan natin ha. Pasok mo Manong. Di nagkalabasan na rin ng buong katotohanan. Nako. Tila hindi inaasahan ng mga kapwa Ilocano, lalo na President Bongbong ang naging pahayag ng senatorial aspirant at former governor ng Ilocos Sur na si Chavez Singson. Matapos itong isiwalat sa publiko na tila hindi mananalo si BBM kung tumakbong Pangulo ang nooy Davao City Mayor na si Sara Duterte Carpio. Totoo naman! Sa nasabing pagpa-file ni Chavez Singson ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senatorial candidate sa 2025 election, bulgar nitong sinabi sa publiko na minsan ang tila tinulungan nito si President BBM. Hindi lamang noong nanalo ito sa pagkapangulo, kundi lalo na noong tila nililigawan pa lang nila ang nooy Davao City Mayor na si Sara Duterte. Tama, di ba? Sa revelasyon ng billionaire businessman, sinabi mismo ni Chavez Singson na siya ang nag-udyo kay BBM na tumakbong Pangulo. Ngunit kung kakandidato sa parehas na posisyon ang nooy alkalde ng Davao, kailangang bumaba ni BBM dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi ito mananalo. Eto sabi rito pero may patunay naman yan mga kasama. Kung hindi ito nanligaw
sa mga Duterte, nako po. Kasi ang tingin dito sa mga ito noon, kasi talagang pinabango lang yung pangalan nito ng mga Duterte. Ang tingin dito ay, kayo na po, kung alam nyo na, kayo na po ang nakakaalam niyan. Mamaya sa video na yon, ipapakita ko sa inyong video. Doon sasabihin ng isang tao kung ano ang tunay na pagkatao nito ni kung sino yung namumuno ngayon. Mamaya, ilalabas natin yung video. Pero pagpatuloy natin, ito si kung ano yung sinasabi ni Chikadora. Chikadora, ipasok mo. Laking gulat nga raw ng businessman billionaire na tila sa kabila ng pagbibigay puwang ni Vice President Sara Duterte na kumandidato na sa pagkapangulo si BBM. Kalakip ang mga nakapagkasunduan na itutuloy ang ilang mga proyekto ng dating Pangulo at ama ni Sara na si Rodrigo Duterte. Tila bumaligtad na raw ang lahat. Sa naging pahayag mismo ni Chavez Singson, nagpasalamat ito dahil hindi pa man siya nagfa-file ng kanyang COC ay buong tapang na siyang inendorso ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Habang ang kanyang nooy tinulungan sa pagkandidato sa 2022 presidential election na si BBM ay tila wala raw siyang narinig na kahit anong endorso. Bakit? Bakit walang narinig na endorso? Ano nangyari? Ayun lang ang nakakalungkot, no? Di ba? Nakikita nyo ba ito nung nangangampanya ang Marcos at ang Duterte? Andito si Manong Chavit na laging nakasuporta. Ngayon, parang wala na. Di ba? Kaya masakit ang loob. Di umano ni Manong Chavit. Sinuportahan ka. Ngayon, parang hindi ka nakilala. Pero yung totoo yung sinasabi ni Manong Chavit na malaki ang naiambag ng mga Duterte, lalong-lalo na nung nag-giveaway ang Vice Mayor, Vice President na si BP. Binigyan niyang daan. Diba? Ang ugong-ugong ng magiging ang tatakbong presidente si Sara. Nagulat na lang tayo bakit bigla na lang nagbigay. Tulong kasi yun para mayangat dahil nga nanliligaw sila. Dalawa sila magkapatid umano. Nakakapagtaka tayo, ngayon, nakakapagtaka mga kasama, bakit ngayon, iba na yung lumalabas? Iba na, Parang ang lumalabas ngayon, parang, sila na raw yung pinakamalakas. Hindi raw sila gumamit. Naku po. Yan! Ganyan na sila. Tuloy mo. Ito at panoorin ang buong pahayag ng veteran politician at business tycoon na si Chavez Singson kung saan isiniwalat ang buong katotohanan na kung hindi dahil kay Sara Duterte, malamang hindi nanalo ang Pangulong si Bongbong Marcos noong 2022 election. Totoo! Panoorin ang big revelation ni Chavez Singson. Narito ang full video. And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka na madadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. Nako, eto na Kinausap pala ni Manong Chavit itong si Sara. Na mag-giveaway para dito kay kasi nakaupo ngayon. Laking ambag ni Manong Chavit. Tapos ganun-ganun lang. Grabe na ito. Diba? Kayo nga, imagine, Diba? Imagine niyo, ang laki na naambag ni Manong Chavit para doon sa tao na yun. Ngayon, ang nagsasabi, walang, ang tawag doon ba? Utang na loob. O walang utang na loob, Ganun ba ang pagkakasabi ron? Sabi pa dito, matapos magmalaki kay BP Sara, billionaire Chavez Singson, iniglag si BBM.
kung tumakbo si Inday noong 2022, hindi mananalo si BBM dahil malakas ang Duterte. Kaya tinulungan ko sila. Pero ang ginawa nila kay BP, totoo. Manong, diretso mo. Sa Senado. Ayaw ko po kung kandidato noon. Dami nagtatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi lang ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang gobernador, kami ang pinakamahirap. Maliit lang ang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinakamagulo ng araw, the most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito na ang ginagawa ko ngayon, puro tulong. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa itong card na ito, makapagpapadala sila ng pera diretso sa mga kamag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin ito. At sa lahat. So, yun nilabas na ni Manong Chavez yung gusto niyang sabihin. At meron naman tayong slide na may papakita sa inyo. Nako. Doon nga sa sinasabi na na anong tawag doon? Oo. Anong tawag doon? Anong tawag? Sige, pakita natin dito para naman yung mga kababayan natin malaman kung ano ang ano yung mga hinanaing dito. Pwede mo ba ipasok 'yan? Ano yung sinasabi mo dati? Ayaw mo na. Boss. Ano yung dati na parang walang karapatan? Bakit ngayon nandiyan ka na ngayon? Sige, tuloy natin 'to. Ano ba 'yon? Sige, Bira. Ko na wala kasi kumakandidato ako kalaban ko siya sa eleksyon na to So, sa akin, wala. Iwan ko yung taong bayan. Alam na nila yung siguro. Alam ko matatalino naman ang taong bayan. Taong 2016, pinasuhan ng 205 million pesos na plunder kay si Marcos dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel scam ng negosyanteng si Janet Napoles. May desisyon na rin anya ang Korte Suprema sa iba pang kaso ni Marcos. Ayon kay Pacquiao, napakabobo naman niyang tao kung hindi siya maniniwala sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa Pilipinas. Ayan ang sabi dito, sabi ng Radio Inquirer, dating video ito Bongbong Marcos, walang karapatan maging pangulo ng bansa ayon kay Pacquiao. Di umano Ayan, nasabi dyan. Kung makikita nyo, tuloy lang natin. Sinabi pa ni Pacquiao na bobo rin ang mga botante kung iboboto ang isang magnanakaw na kandidato. Hala. Naniniwala ba kayo na sagpot sa korupsyon si Marcos? Para sa akin, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Di ba? Siguro, ano naman siguro ako noon, napakabubo ko naman siguro ng tao kung may desisyon ng Supreme Court tapos sabihin ko na hindi ako naniniwala. Sino ba sa tingin nyo kalaban nyo na walang karapatan na peke? Ayaw ko na lang mag-mention ng mga bagay na yan na sino sa amin. Ang taong bayan naman ang pipili. Pero kung kayo, meron pa. Meron pa po. Ang taong bayan pipili. Bahala na sila pumili kung sinong kandidato na gusto nila iboto. Basta ako, nagre-remind ako sa kanila, ang pinakabubo talaga yung buboto ng mga nagnanakaw. Kasi ninakawan ka na, buboto mo pa. Yan, Way back 2022, may idea na pala ito. Si Kuya Manny. Sinabi niya doon, di umano, bobo na lang ang tao na boboto sa magnanakaw. Yan ang sabi niya. Naku, grabe. Ano sabi ng inaanak niya naman? Dito kasi may inaanak ito Parang nagalit ata yung inaanak. Dahil nagsiservisyo siya ng maayos sa gobyerno, pumanig lang siya sa mga Duterte, ay tinanggal kaagad itong inaanak. Fixed term ito Pero natanggal pa rin. Ano nangyari? Bakit ganon? Ano nangyari? Pwede ba natin ikwento yan dito? Anong pangalan nito? Cardema. So boss, ano ba yung istorya mo? Bakit ka naman galit na galit?
Kaya, oo, yung sino nakaupo ngayon. O, sige nga, pwede mo ikwento sa amin. Naku, ito na ata yung revelasyon. Nasasabihin dito bakit galit. O, sige, pasok. Recruitment ng NPA. And to proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Kaya pala. Kaya natanggal sa National Youth Commission kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after 2 days, pinalitan na ako. Nako. Imagine that, fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Hi. Okay. John? Sir, good afternoon. Masama po sir loob nyo kay President Marcos na natanggal kayo. Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Head ako ng UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos loyalist sa UP, kami na yon, mga youth leader na Marcos loyalist. Pangalawa, noong 2016, talaga nagkampanya kami for Bongbong Marcos. And natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako, na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission, talaga ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Tulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President. Umaten kami ng lahat ng patawag nila, dinner, Christmas parties, and maalala ko, yung kaisa-isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umattend. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Noong 2021, dahil kinakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte para tulungan si Sandro. Talagang Marcos loyalist kami. Nangangampanya kami lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay Senador Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte. From 2016 to 2022, ang ating gobyerno ay full of appointees ng Pangulong Duterte na Duterte Cayetano. Noong 2016, Duterte Marcos talaga kami. So masabi ko sa inyo, yung pakiramdam namin nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Aray! Sa tingin ko sa buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Lahat ng kaya ko itulong mula National Youth Commission, itinulong ko sa aking idol, sa aking ninong, Bongbong Marcos. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think na he is the author of the NYC law. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC law. For 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil merong fixed term provision ang NYC law. Kuya, ma-interrupt lang kita. Ibig sabihin, galit na galit pala ito talaga si Marcos sa mga Duterte. Bakit? Hindi ba siya nagpasalamat sa mga binigay sa kanila? Mga, alam mo na yon yung pagpapalibing sa kanilang ama, di umano. Hindi pa ba sila nagpapasalamat sa mga naitulong ng Duterte sa kanila? Hindi pa ba sila sapat doon? At gano'n ay sumanib ka lang sa mga Duterte, ay tinanggal ka na, di umano. Totoo ba yon? Nako, sige nga kuya, ituloy mo. Ni Congressman Bongbong Marcos. Ang kauna-unahang nag-violate ng batas ni Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos. To think, napaalis na ako in 3 months' time, after paglilingkod ng 6 na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon kahit piso sa NYC. Naibalik natin ang Sangguniang Kabataan noong 2018. Minobilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, ROTC, kadete na lahat ng academies para sa nation building. Humina yung youth recruitment ng NPA sa 5 taon ni Pangulong Duterte. Mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Wala na yung mga balangay, pulutong. Nag-contribute tayo, nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Anong binigay sa akin after 6 years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos? Tinanggal ako. 3 months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ko sinabihan ako, Ronald, mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law.
Kaya masabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos yung kaisa-isa niyang sikat na batas, NYC law, what more for other laws and rights of the Filipino people? Yan masabi ko, yun ang sa loobin ko na hindi ko nasabi. Kung ano yung itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang kapalit, mula National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Pero sana man lang, pinag-resign na lang ako. Hindi yung nag-violate pa ng batas, di ba? Alright, ayan na, pakinggan nyo. Ngayon naman, mabalik natin doon sa, ang sabi rito, grabe ha. Sumemplang kagad. Hindi pa oras ng kampanya, ibig sabihin, semplang na kagad itong si Kuya Manny. Ayan, ay ayon yan, kay Ate Maharlika. Siya yung nagsabi rito na wala na, bagsak na yung pagkakandidato nito ni Kuya Manny. Bakit? Ano ba meron, Ate Maharlika? Pwede mo ba ikwento sa amin kung ano-ano ang naging problema ni Kuya Manny? Kasi nga, ito sabi rito panoorin nyo lang para kayo ay humusga. Alright? Sige, pasok mo, Ate Maharlika. Ang statement ni Pacquiao. Okay? Alam naman natin na si Pacquiao, okay? Ano daw? Sabi ni Tony, please lang po mga kadidiyas, wag iboto si Pacquiao. Alright. Ngayon, actually, describe ko yung sinabi niya dito dahil nga tinatanong siya bakit, that's the usual Q&A kung bakit ka tatakbo. Alright? So, ang sabi ni Pacquiao, mga kababayan, ay lalabanan niya yung korupsyon. Korupsyon. Alright. Lalabanan daw niya yung kanyang korupsyon at yung daw ang advokasya niya sa Senado. Okay? Pinagyabang niya na nung nakaraan daw, may mga nung nakaraang nasa Senado siya, ay may mga inimbestigahan daw siyang mga korap, At ang sinasabi niya dito na nakawawa ang mga Pilipino dahil ang daming napupunta na pera ng bilyon-bilyon na ninanakaw daw ng mga politiko. Hala. Sinabi niya, actually, maganda pakinggan yon, di ba? Pero mga kapalangga, sinasabi niya na hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng pagnanakaw ng mga politiko na kabaro niya, right? At naghihirap at nagdurusa daw ang sambayan ng Pilipino. Tama naman siya. Kaya daw sabi niya, alam mo, semplang, kasi sabi niya sa first part ng kanyang mga litanya, gusto niyang tumakbo kasi gusto niyang labanan ang korupsyon. Alright? At kawawa daw po kayong mamamayang Pilipino kasi bagsak ang ekonomiya natin. Okay? Totoo yun. Bagsak ang ekonomiya dahil sabi niya ang korupsyon ay cancer sa ating bansa. Totoo. Wala daw mangyayari sa kinabukasan ninyong mga mamamayang Pilipino kapag hindi nyo napigilan yung korupsyon. Kaya dapat iboto nyo daw siya. Pag hindi nyo napigilan ng korupsyon ay walang mangyayari. So, hi Trollbuster, ayo palangga. Lahat ng endorsed at secret candidate ni Bangag, huwag iboto. Exactly, mga kababayan. So, sabi niya dito, salansanin muna natin. So, pinagyayabang niya na talagang kailangan tayong mamamayang Pilipino, labanan natin dahil ang korupsyon ang nagpapahirap at itong mga politiko ito at yung mayaman, ganito, ganyan. Yung first part, kung napanood yung interview ni Dodong Manny, Badong, musta naman ikaw, Dong? Maayo kay, honor na nimo si si Emmanuel ba, yung anak nimo sa gawas. Nako, yun na. Na pinahirapan nimo na hindi na in-honor for what? 18 years? Wala ni maging honor ang bata. So, nga nang gabuksing-buksing na, nagsikat-sikat na ang bata, nag-honor-honor ka man. But it's, better, it's still better late than never. Di ba? Okay. So, ngayon, mga palangga, puro bula lang, nagbula-bula si Dodong Manny. Sabi ni Inday, nag-comment siya, puro bula-bula lang. Okay. So, ngayon, tinanong siya ng reporter. Okay?
tungkol sa presidential elections 2022 na kung saan na si Pacquiao, natatandaan nyo na, di ba, convicted si Imelda sa Sandigan Bayan. Right? Isa sa mga tinanong noong 2022 na ano ba ang gagawin mo sa mga magnanakaw katulad ng mga Marcos? Ang sabi ni Pacquiao, kapag siya naging presidente, noong 2022, kaso hindi siya pinalag, kaya nako, binuljak-buljak din natin ninyo, binuljak na, ay ipakukulong niya si Imelda Marcos. At base sa kanyang mga pronouncement, mga statement na ang mga Marcos ay mga kawatan. At hindi lang daw Marcos ang kanyang ipakukulong, kundi yung iba pa. Isama mo na Romualdez, Araneta, lahat na ng mga kawatan nandiyan sa Congress at sa Senate. But the problem with Manny Pacquiao, ito kasi yung delikado sa mamamayang Pilipino kapag bobo ang inyong iboboto. Why? Sa first part na sinabi niya, kaya siya tatakbo kasi bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, which is true. Kaya nga kayo ng ibang bayan, wala kayong trabaho, walang kayong mai-contribute, okay, sa ekonomiya ng Pilipinas kasi nga wala kayong oportunidad na makapagtrabaho dahil ninanakaw ng mga buwakan ng inang Addictus Benedictus ang pera ng bayan at ang tawag dito, mga investors na gustong magnegosyo sa Pilipinas takot kasi red tape at mga ngamgam. Kaya kinuwento ko nga sa inyo, di ba? Merong pumunta doon sa bar sa Taguig, okay? You know, na may suot na Rolex. A week ago, may suot na Rolex. So, dinrag o nilagyan ng gamot ng mga tao doon sa lugar. I don't know, may-ari ba? O mga random din na mga bisita doon. Dinrag nila. Nilagyan nila ng paborlog. So, ninakaw nila yung Rolex ng Tarpulano at iba pa niyang mga alahas. Diyan yan sa sikat na bar sa Taguig na pinupuntahan ng mga bangag. Mga bangag. So, paano papasok ang mga investors sa atin kung yung mga buwakan ng inang mga bars na yan, na i-entertain nila yung mga turista sa atin, you know, tinotolerate nila yung mga bisita o, I don't know, kasabwat sila sa pagnanakaw ng mga good items. At yung bar na yon ay gabi-gabi sumisinghot ng pulburon ang mga buwakan ng inang mga artista. Okay? At mga politiko. At ito ay connected kay bangag. So talagang bagsak ang ekonomiya, tama si Pacquiao. Baka mapunta ako sa iba, balikan natin to. Kasi alam mo naman ako, ang aking damdamin, mga dodong, mga enday, talagang bugso talaga, lalo na pag itong sinungaling si Dodong. So tinanong si Dodong Manny ba? Ang sabi niya, ang tanong sa kanya, siya ay naging hardest critic. Okay? Oh, totoo yan. Way back 2022. So yung pinaka mabigat na kritiko ng ni kung sino nakaupo ngayon. Kaya yan, ituloy mo, Ate Maharlika. Ni Bangag. Okay? Unang pamilyang Marcos. Ang tanong sa kanya, gaano daw kahirap para i-consider niya, okay, na lumipat sa partido. Ni Bangag. Sa bagong Bangag Pilipinas. At siya sa slate ni Bangag. So, biglang buwelo si Pacquiao. Biglang semplang. Ang sabi niya, sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Wow. Biglang cambio. Samantalang noon, 2022, talagang ang tapang ni Pacquiao. Ipapakulong si Imelda. Special mention pa si Imelda, di ba? So, umurong ang... So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and... Itlog ni Dodong. Umurong ang itlog ni Dodong Manny. Alam mo bakit, ate? Kasi wala na siguro siyang masasamahang slate, di umano ha. Siguro pag sumama siya dun sa partido ng mga PDP, mangyayari, baka hindi rin siyang pansinin. Oo. Kung po sumama naman sa partido ng mga Aksyon Demokratiko, ano ba yun? Aksyon Demokratiko o kanino mga partido? Yung kulay pink. Tama ba? Kung sumama man siya doon, baka hindi rin siya mapansin doon. Kaya siguro, sumama siya dito sa partido na to.
kahit ito namang nakaupo ngayon, kahit todo-todo siya siraan, wala lang sa kanya. Ano? Ganun lang siguro kasimple. Ganun lang yung kalakaran na siguro talaga ng politika dito sa Pilipinas. So, tuloy! Mga Inday, at ito pang sabi niya mga palangga. Alright? Kailangan kasi may due process, chuchu-chuchu. May mga nalalaman ka pang due process. Dodong Manny, baka naman, okay? Baka naman gusto mong maging boses ng taong bayan na yung sinamahan mong presidente, siya at ang asawa niya ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Aray! Facilitate ang mga dokumento, dinaya, nag-fabricate ng kaso laban kay distressed mother sa Turkey. Yan, Manny Dodong, ang iyong sinasabing, mabuting Marcos. Nagpakidnap ng smuggle at sumisinghot. Addictus Benedictus. Akala ko ba, madjujus nun ka. Mayroon ka pang praise the Lord, hallelujah. Nag-aral-aral ka pa ng Biblia. Putang ina, ang sasamahan mo, bangag. Anong kadyutahan yan? Ikaw ba ay makadiyos? O after 18 years, tsaka mo na lang in-honor yung anak mong carbon copy mo, pinagbiyak na buko kayong 2? Yan ba ang makadiyos? So, ayan mga kasama ha. Dito sa video na ito na nilalahad ni Ate Maharlika, nako, ito yung paglalahad niya na sumemplang na kagad. Ito si Kuya Manny. Tayo ay reactionist lang, kaya nire-reaction na lang. Kung ano yung sinasabi niya ito, siyempre magbibigay tayo ng reaction. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po, hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!